But as poor as we are, we yet have something. This pauper among the nations of the earth hides two jewels in her rags. One of them is our music, our other treasure, our faith. Yan, Pads, noon ay galing sa The Jewels of the Pauper by one of our historians and a prominent figure when it comes to Philippine studies, si Horacio de la Costa, SJ. Sa episode na to, we are being taken, in a sense, confronted by the thought. Oo nga, no? Ilang taon na ba tayong, o may isang siglo na tayong Pilipino. Pero ano nga ba ang nagpapa-Pilipino sa isang Pilipino? Para kay Horacio de la Costa, yun daw ay ang ating musika, pananampalataya. Mamaya, pwede nating isa-isahin yan. I remember, meron tayong episode about music and nabanggit na rin natin yan. Famous quote ni Father de la Costa. And since music yun, so we can look at the other side, which is faith. Pero what entails? No? What does he mean by faith? Is it something purely religious? Is it something purely cultural? Or is it something ideological? Di ba? Parang malalim, no? Malalim at malawak yung ganong kataga. At sa panahon ding ito na tila ba ganun, parang nare-reduce na ang pagiging Pilipino sa political affiliation siguro. Kapag hindi ka ba bumoto sa mga nagsabing Pilipinas kung mahal hindi ka na Pilipino. Kasi may mga gumagamit para sa bayan, para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. And what do we mean pag sinabi nating Pilipinas kung mahal? No? Pilipinas kung expensive ba yan? O Pilipinas kung ginigiliw talaga or something. Itong ano tayo ngayon? Usapang Pilipino tayo. Ang haba ng intro pala. No? So, ayun, welcome muli sa ating usapan ngayong mga panahong ito. Sa time ng recording na to, alam nyo na yung mga kaganapan nitong mga nakaraan. Alam nyo, hopefully by the time na na-air na itong episode na to, things are going to be stable when it comes to our political atmosphere. So while we're at it, let's talk about what makes a Filipino truly Filipino. Muli ito po si Russell. Ito naman po si Lennon. At ito ang inyong tamang usapan. Usapang may tama. Yan. What makes a Filipino a Filipino? Grabe, no? Lahat ng mga philo major yung mga nag-uusap eh. May pa-essence eh. Filipino. Filipino. Pwede pala yun, no? Filipino. Maganda nga na rin yun. Filosofiya ang Pilipino. From time to time, nung nagsisimula itong podcast natin, na nasasagi naman na natin itong mga areas na to. Especially yung filosofiya at saka psikolohiyang Pilipino. From time to time, mga naalala natin nung estudyante tayo. Pero appropriating it, or should I rather say, reflecting upon it, based sa nangyayari ngayon sa society natin. Yung bang mga ginintuan, yung mga precious, yung mga mahahalagang discovery, understanding, bunga ng research ni Virgilio Enriquez, ni Leonardo Mercado, ni Zeo Salazar, and of course sa mga mas kontemporaryo nating mga public historian ni Dr. Xiao Chua, ni Dr. Lars Ubaldo. Ito ba
naiintindihan pa ba natin ito? No, apparently, nung philo days natin, pare, naiinggit ako sa mga Germans, no? Kasi hindi dahil doon sa mga sa mga mga bagay na gusto nila. Sa Frankfurter. Si Doc Luca nga doon eh. Ang expert dyan sa ano. Hindi, naiinggit ako sa kanila kasi nga sabi nga ng professor namin, si Father Dr. Barde, walang pinagkaiba yung colloquial sa academic German. Ang haba nga lang. Mahaba nga. Mahaba lang yung mga words nila pero kung ano yung ginagamit na language sa palengke at sa kalsada, it's the same sa classroom. And not only the Germans, but Europeans in general, they have a strong sense of history. They know this. Kumbaga, hindi lang siya pang banter. Hindi lang siya pang nice to know. Hindi lang siya pang trivia game eh. Na alam nila yung, at least hindi man specific yung date, yung year, pero alam nila kung ano yung mga highlights ng kanilang history. How their country was formed, who are the key people that led to this development. So, in a sense, medyo naiingit ako sa kanila dati. Kasi, baka naman pwedeng magkaroon ng ganong collective na appreciation sa history and in a sense, sa isang national identity. Yun naman ang tumbok natin dito. It's not about history actually, pero it's about the national identity. The problem is, if we're going to talk about our national identity, it's inevitably leading us to review our history. Merong isang magandang recommended namin, may mga magagandang videos or podcasts or writing si Dr. Xiao Chua. He's one of our respected and famous na public historians sa panahon natin. Yun nga eh, merong isang movement ngayon in the Filipino story. I hope it's getting traction. And I really hope kung nakikinig kayo ng podcast na to, you can search for it sa Facebook, then you can spread the word. Ang isa sa mga intent niya is to really know, to really study on the story of how the Filipino was born. Parang, paano ba nagkaroon talaga ng konsepto ng Pilipino? Yun nga, may mga ganun explanation si Xiao Chua na maraming contentions pala pre kung sino ba ang unang Pilipino. Kasi meron tayong Philippine mythology. So, tapos yung mga Austronesians na nag-inhabit sa lugar natin. Pero may sinasabi siya doon na kung meron mang unang famous Filipino, may unang famous na tao who called himself na Filipino siya, that was Jose Rizal. Pero before Rizal, meron na konting mga notions. If I'm not mistaken, it was Padre Burgos. Merong katagayan si Burgos na sinabi niya dito. Mag-aral kayo, pakinabangan ninyo ang mga paaralan ng bayan hanggang sa kung saan ang mabibigay ng mga ito. Laging maging Pilipino, isang edukadong Pilipino. Di ba? Meron ng during nitong malapit-lapit ng Philippine Revolution, unti-unti nang nabubuo yung nationhood. Pero hanggang doon lang ba tayo nun sa nationhood? Commercial lang muna. Naalala ko lang kasi nagbanggit ka kanina tungkol sa German language eh. Dahil very fun sila, kaya mahaba yung word sila. Kasi kahit na napaka-niche, meron silang word. May word akong gustong i-share sa inyo. Ang word ay Fraudenschaude ata yan. Fraudenschaude is the joy of seeing someone suffer. Schadenfreude. Yan. Anyways, lang yan.
Pagka masaya kang Commercial, nakikita pag mo mas, justice has been masaya met, ka parang sa gano'n. suffering ng iba, Sean Anyways, Del Proud. that's true, pre. Hindi, Yung sorry, sinasabi mo Sean Del kanina. Freude pala. Freud, Sean, yeah. Sheldon Sean Del, Freud. Dapat mag-take up na ako talaga ng German. Sabi naman ng kaibigan nating si Ronel Matunog ay madali lang naman daw. Anyways, nabanggit mo kanina especially yung historical national pride ng especially sa Europe, for example, no. That's also why hindi natin maintindihan, no. Pag tingnan mo sa internet, hindi natin maintindihan bakit ganun na lang yung insistence, for example, ni Putin, no, sa historical claims ng Russia sa Ukraine or sa kung saan man, 'di ba? Pero pag European ka, mare-realize mo 'yun, eh. May ganung effect sa kanila yung history na until now history is is very alive actually. For example, na bakit hindi trip ng mga Espanyol ang mga Pranses kasi naaalala pa nila yung pagsalakay ni Napoleon, parang gano'n ba? Now, sa atin, sa Pilipinas, history has been treated as just another subject sa school, another requirement, no? Pangangabisado nga eh. So, hindi talaga siya nabibigyang pansin. I think that's sad because that is also the root or one of the causes of our, what I think, para sa akin to personally, our identity crisis. Ano bang nagpapa-Pilipino sa Pilipino? Paano ba nagkaroon ng Pilipino? Sino bang unang Pilipino? Yan yung mga tanong natin, di ba? Pero para malaman natin yan, masagot natin yung mga yan, you have to first dig into history, no? Tunabtan mo muna yung history. And I think one of the first things, no, one of the first challenges actually is linguistically. Linguistically, disconnected na tayo sa historical sources natin eh. Historical sources natin nasa Spanish eh. Hindi na tayo nagsa-Spanish, for example. Foundational texts natin nasa Spanish, hindi na tayo nagsa-Spanish. Then, kinalimutan pa natin yung pag-aaral ng history. Diba? Tinanggal sa curriculum. So, nawawala yung yung mga avenues to know, no? To research, kumbaga, para magpalalim dun sa idea ng ano ba ang Pilipino. Ang kinaibahan kasi natin sa ibang bansa is that nationalism, no? Yung national identity natin ay kakaiba. Sa ibang bansa kasi, well, the idea of nationalism came about, bago lang yan, mga 1800s. 1800s to 1900s, tsaka lang nagkaroon ng nationalism. Pag tinignan mo yung world history, that will be coinciding with the statehood of Italy and Germany, no? Na nag-unite yung Italian nation kasi iba't ibang kingdoms yon. Nag-unite yung Germany under Prussia na iba't ibang kingdoms din, no? And then the idea is that a nation is equals an ethno-state, no? An ethnicity, a common descendants, no? However, I think that is very hard to apply sa Philippine setting. Kasi at the very outset of the foundation of the Philippines, there is no unified ethno identity, no? Ethnicity. Kung ethnicity lang, original na ethnicity natin is Austronesian tayo, no? So, together with the Pacific Islanders, Indonesians, yan yung mga pinsan natin eh. But our concept of the Filipino goes beyond the ethnicity. No, meron tayong Chinese Filipinos, meron tayong mga mestizos, 'di ba? Maraming so ngayon ang Pilipino, no? Ano yung identity ng Filipino? Now again, going back to history, the first
persons, no, to call themselves Filipino is, ayun, nabanggit nila si Rizal, or before ni Rizal, si Padre Burgos, at yung generation before ni Padre Burgos, sina Padre Pelaez, yung mentor ni Burgos, no. And ang meaning lang nun, actually, nung panahon na yun, at least, mga pinanganak sa Pilipinas. Either you're Indio or you're insular, yung mga pinanganak na Espanyol sa Pilipinas, Filipino ka. You can understand that within the context of the Spanish Empire. And doon ako babalik. Dahil nga kinakalimutan natin yung 300 years ng Spanish, pag inaral natin, kahit nung inaral natin sa school, mag-umpisa na tayo, dumating si Magellan, Polo y Servicios, tapos revolution na, di ba? Kinakalimutan natin na 300 years yun na formation ng Filipino psyche. Bakit Filipino? Kasi in the Spanish context, the national identity ng Espanya ay binubuo ng regional identities. Meron kang Catalan, meron kang mga Castellano, meron kang mga Basco, meron kang Filipino. So Filipino, that's the start, no? So from the very outset of the concept of Filipino, it is not tied to a single ethnicity. Maybe geographical. Pwede rin natin sabihin geographical. Linguistically, hindi Iba-iba yung languages natin So di natin pwedeng i-angkla sa language, no? Now, we have to acknowledge, para sa akin at least, na the Philippines as a concept, as a reality, is a modern fabrication. Okay. Medyo controversial yan. I'm not saying na na peke. I mean, the Philippines, before dumating si Magellan, before i-unite, quote-unquote, ni Miguel Lopez de Legazpi at ng kanyang mga tagapagmana, ang mga isla na tinatawag na Islas Filipinas, walang konsepto ng Pilipinas. Meron lang Kingdom of Tondo, Sultanate of Sulu, na iba-ibang kingdoms. Pero within them, they just treat each other as kapitbahay. If I may, wala namang Kingdom of Jesus Christ doon dati. Wala. Nasa rapture na, pre. Walang Kingdom of Davao pa dati. Wala. Anyways, ayun. So, we have to acknowledge na, in a way, yung konsepto ng Pilipinas is an invention of the Spanish. And yung pausbong na konsepto ng Pilipino ay isang konsepto na hindi nakatali sa isang etnisidad. So, hindi siya nakatali sa mga Espanyol, hindi rin siya nakatali lang doon sa mga Indio. Kasi ang Pilipinas, when we go back, ito ang laging nalulungkot ako na, especially nung nag-500 years, yung circumnavigation of the world, ni Magellan tsaka ni Elcano. Hindi masyadong nabigyan niya ng pansin sa Pilipinas. And nakakalungkot yun. Bakit? Kasi, imagine this, from the very outset, nung nagkaroon ng konsepto ng Islas Filipinas, it's a product of globalization. Bakit? Kasi dun sa 5 barko ni Magellan, si Magellan hindi yung Espanyol Portuguese yun Si 5 barkong yun, ang mga nandoon, may Espanyol, may Portuguese, may mga Dutch, may mga Italiano. At si Italiano Pigafetta. Si Pigafetta, oo. Si Antonio Pigafetta. May mga Germans, kasi nga, ang nila noon ay si Carlos V ng Espanya ay si Carlos I ng Espanya ay Carlos V, Charles V ng Holy Roman Empire. So may mga Germans din doon. It's an international project. And then pagdating mo ng nagkaroon ng Manila-Acapulco trade, the first international globalized trade, no? Kahit na i-claim niya ng UK
ang pinakauna talaga Manila Acapulco. So, from the very outset, yung Pilipinas at yung umusbong na ideya ng Filipino ay international, ay globalized. At if I may, it's a postmodern idea of a nation. It is not tied down to a single ethnicity or to a single language. Kahit yung nag-invento tayo ng national language, that's just for formality. Pero wala talagang yung, di ba? Yung katulad sa Germany, German, okay, mag-iba-iba lang sila ng dialects. Tayo hindi naman dialects yung pinagkakaiba-iba natin, languages talaga yun eh. They are not Yeah. dialects eh. Oo. Yeah. So now, what is it, no, na nagpapa-Pilipino sa atin yung pag-usbong na yun? Para sa akin pala, ito medyo magulo ako pero para sa akin, nauna yung konsepto ng Pilipino bago yung nation state ng Pilipinas. Bago yung nationhood. Nagkaroon muna ng konsepto ng Pilipino. Ang problema mo ngayon na meron na tayong nation state, nalilimutan natin yung konsepto ng Pilipino, no? Ang tingin natin ang Pilipino lang ay kapag ayaw mo na papakialamanan ka ng international courts, no? Dahil may mga kalokohan kang ginawa. Kala natin ganoon lang ang pagka-Pilipino. Pero yun nga eh, from the very outset, international na yung yung engineers, kumbaga, behind the concept of a Filipino. So, ayun, ayusin ko muna yung utak ko kasi magulo ko. Ikaw muna, Sel. Yeah, I like to pick that up, yung our Filipino-ness, if I may say. Yung pagka-Pilipino natin is, in a way, no, although it's anachronistic during the time, it's a postmodern concept. No? Kasi, in a way, talo pa natin yung yung Holland, no? Yung Netherlands. Eh. Kasi sila talaga yung nag-epitomize nun ng postmodern na identity. Kasi once wala naman talagang Holland, wala naman talagang Netherlands eh. Parang Mall of Asia lang yan. Diba? Nireclaim nila. Then, yun nga, yun yung maganda sa sinabi mo nun eh. Nauuna kasi usually yung institution or yung state. Then, the adherers of that state, of that institution, dun palang nagbumubuo ng identity. So, parang Christianity. So, with Jesus Christ, then the institution of the church, comes the Christians. Pero ito yung unique sa pagiging Pilipino natin. Nauna muna tayo maging Pilipino. Ano ba tayo? During the time. Probably during the time of Father Pelaez, yung mentor ni Padre Burgos. Tayo. Pilipino tayo. Pero walang Pilipinas. Pilipinas itself is probinsya lang tayo. Ano ba tayo? Viceroy ba? Ano ba lang tayo eh? Parang Captain si pan lang General. tayo. Diba? Yun yung Captain si natin. General lang tayo ng Spanya. So, nauna muna yun. Maging Pilipino tayo. Then from there, we built, no? Bakit ko to nagustuhan? Kasi we underwent so many phases of death and rebirth. No? We, as a Filipino, we died for 300 years. We continue to die and reborn, no? And every time we get reborn, there's something new na na-develop sa atin, sa ating identity. And ultimately, this leads us to key events like EDSA. For quite some time, we died again as a Filipino. Then when EDSA happened, something really happened that makes us proud, no, as a Filipino. Ang daming nag-try mag-replicate ng EDSA People Power Revolution. But they all failed.
in a sense na there was bloodshed dun sa mga bansang yun. So only the Filipinos, EDSA, yung nag-succeed in a sense na walang nangyaring bloodshed. So ito, nandito tayo ngayon sa ganitong setup. And we're trying to ask ourselves, what makes a Filipino Filipino? From, naisip ko nga yung kanina yung kwento mo. Mas maiintindihan natin yung Italy. Kasi walang Italia before eh. Walang Republic of Italy eh. Kasi puro siya kingdoms, di ba? Sa South, yung Sicily, sa North, di ba? Mga ganun. Mas madali yun maintindihan supposedly ng isang Pilipino. Kasi archipelagic tayo eh. Bago pa nga tayo maging actually bago tayo maging Las Islas Filipinas, hindi ko lang alam kung ano nauna, pero actually bago yata maging Las Islas Filipinas, we used to be the archipelago of San Lazaro. Archipelago de San Lazaro. Mga around 1700s. Ito na nga, naging Las Islas Filipinas tayo. After Philip II, tama ba? Si Felipe yata yan. Si Felipe. Kaya Filipino eh. Then ayun na. The Philippine Islands. Siya, naging Republic of the Philippines. Nakakatuwang lang, trivia. Kasi yung sinasabi mo nun, yung mga kingdom na yan. Around the 50s yata ito. When we were I was given the privilege to study on the West Philippine Sea, no? Yung mga historical underpinnings. May isang navigator, ang pangalan niya si Tomas Gloma. And according to the account, he was the one na unang nakadiscover ng mga islands doon. Mga tawag dyan sa yung technical Spratleys. Geographic features sa west ng Palawan. So, bumuo siya dyan ng kingdom. Yun yung Kingdom of Freedom Land. Freedom Land tawag doon. Siya yung doon. Siya yung hari. Si Tomas Gloma. Kaya Kalayaan. Group of Islands? Exactly. Kaya siya naging... Kaya, by the presidential decree of then President Ferdinand Marcos Sr., doon nabuo yung municipality ng Kalayaan, Palawan. Pero before pa nung PD na yun, si Tomas Gloma, siya yung naka-found nun. Tapos bumuo siya ng maliit na community doon. Tawag niya doon ay Freedom Land. Kaya, again, just to make my point, tama yun. Wala talaga sa wala yung exclusive na understanding ng ethnicity ang nagpapapinoy sa Pinoy. Hindi. Ba talaga, it's something much deeper than ethnicity, than consanguinity ba? O sanguinity? Consanguinity. Yung dugo, Yung dugo. Oo. Kasi may mga national identity na nakabatay sa bloodline. So, mas madali sa kanila yun na kung may dugo kang ganito, in ka. Pag wala, kaya grabe yung mga social, ethnic cleansing. Diba? So, kapag hindi ka purong ganito, subject ka sa ethnic cleansing, which is also a violence, diba? Pero wala tayong ganun. Or at least, sa panahon na natin ngayon, wala tayong ganun. Meron tayo cleansing ng social media. Pag hindi ka adherent sa isang specific na political na pananaw, kalaban ka na kagad. Ito yung kaya ito yung hugot natin bakit usapang Pilipino tayo ngayon. Ba nagpapa-Pilipino sa atin? Ikaw na nga nagsabi nun yung walang unifying element talaga ang Filipinohood. No? Sasabihin ko sana uniteam, kaso lang wala na yun pa. Uniteam eh. Yun sana yung
pumuwesta ko sana. Kaso lang, wala eh. So, this also proves na politics is still in the surface. There should be something that really binds us, that makes us truly Filipino. Kasi there are so many attempts on secessionism. We are not Filipinos. We are actually this and that. And yet, the end of the day, we still find ourselves na ang ganda, ang ganda. Merong ano eh, na-interview din si Zeo Salazar eh, di ba? Idol talaga yung, kahit may edad na si Doc Salazar. Ang foundation ng kanyang diskurso is yung sa Austronesian nga na roots natin. Tapos ang ginamit niya illustration doon is yung bayani. Na meron ding ano si Xiao Chua dyan eh. Akala niya rin daw, sabi niya dun sa interview sa kanya, yung bayani ay may root word pa na bayan. Actually, yung bayani pala ay root word siya mismo. So, hindi siya necessarily connected sa bayan. No? Bayani is bayani. Galing daw yun sa ano eh, sa Austronesian nga na, na language family. Kasi parang meron siya nabanggit dito, somewhere in the Pacific. Ang tawag doon is Berani. Tapos sa Mindanao kasi Bagani, di ba? It's a person who is strong enough to whom people will go to ask for help. So it's a people, bayani is a person of the bayan. Kapag ikaw ay nilapitan at isa kang bayani o bagani, you are ought to help those who are in need. Yung mga inaapi, no? Kailangan mo silang tulungan. Ano ka? Tawag dyan? You are bound, no? Bound by a specific commitment to assist the bayan. Parang gano'n. And looking at it, kaya nga daw ang mga OFWs daw, kaya before pala daw. So ang bayani nga daw is tumutulong ka nga daw sa mga oppressed. Tapos ang isa pang function daw ng bayani is yung tinatawag na pangangayaw. Yung pangangayaw, that's the hunting or the raiding. Kasi mga ano nga tayo eh, di ba? Nangre-raid tayo na ibang villages. Hunter-gatherer. Gatherers tayo. So, we do it for the bayan. Kung ano yung roots, no? Kung ano yung mga, ano tawag doon? Mga spoils, no? Na nakuha natin doon. Sinishare natin. Pabalik dun sa bayan. Kaya nga daw ang mga bagong bayani ay yung mga OFW kasi nangingibang bayan sila. And yet, our country is being supported by the remittances of people like Lennon. Overseas priest working. Teka lang, ano po nota bene, wala po. baka may mag-contact sa akin eh. Father, nangangailangan po kasi ako eh. Hindi po ko OFW, wala po akong ano. hindi siya bayani, So yun yung parang ano. And dun pa lang, ma-amaze ka eh. Na, may ganun pala tayong konsepto. Hindi natin yan ano. Ikaw ba naturo ba sa school yan? Ang babaw, di ba? Ang babaw. We all know history by as merely ano lang, mindless memorization of dates. Kompletong pangalan ni Rizal, events. Pangalan ng yaya niya. Oo. Yung midwife niya, di ba? Si Celedonia. Yung aso niya. Parang pang trivia night lang. Pero tulad nito, kung merong integration sana like this, di ba? Imagine yung impact sana nun, yung beyond the appreciation eh. Kasi yung appreciation is something na affective lang eh. Pero yung cognitive, tas yung psychomotor na impact, no, dapat na dito si Doc Luke. Kasi ganun din daw yun sa pag-design mo ng ano.
objective ng isang lesson plan. Meron ka dapat cognitive, meron kang affective, meron kang psychomotor. Para ka rin din yung sa mga religious, mga addict na religious sa see, judge, act, di ba? Meron kang see, meron kang doctrinal, meron kang foundational na knowledge, tapos judge, analysis. Tapos more on the affect. Then you act on it. So you work on it. And saan na napunta yung pinag-uusapan natin? Sabog talaga tong episode na to. Pero yun nga, with all this, uuwi at uuwi pa rin tayo dun sa so ano na? Ano nagpapapilipino sa atin? Wala nga tayong language. No? Pero hindi ko ba na-amaze dun no? Na parang minsan we can see regionalism as something bad. Pero despite our regionalism, at the end of the day, when specific situation warrants it, umuwi tayo sa pagka-Pilipino eh. Best example mo talaga yung EDSA eh. Yung EDSA, wala talaga wala nang Ilocano doon, walang Tagalog, walang Kapampangan, walang Ilonggo doon. Lahat ng taong nandun, Pilipino. Wala kang Katoliko doon eh, walang born again, walang Muslim, walang iglesia. Lahat ng tao nandun, Pilipino lang. Diba? So, ano yun? Sabi nga ni Horacio de la Costa, musika at faith. So, sa faith natin, sige, si Leno naman ang natin. So, ano ba tong faith na to ng yung paa? Yung tadhana. Actually, pagka, ewan ko, siguro dito lang kasi limited lang naman experience ko ng pag-apa ko sa ibang bansa, I mean. Pero one of the curious things, no? Pag kinumpir mo yung mga Pilipino kaysa sa ibang lahi, ibang I mean, immigrants, no? Dito sa Espanya. Yung mga Pilipino ay mas tightly knitted yung communities rather than the other communities, no? And saan sila nagtitipon-tipon? Ang centers, cultural centers kumbaga, ng mga Pilipino. Yung mga chaplaincy, yung mga chapels ng mga Pilipino. Kung saan sila nakapag-celebrate ng misa ng Tagalog o dito kung buwan ng wika, may mga misa rin ng ng iba't ibang wika, kumbaga. Doon sila nagtitipon-tipon. Yun din yung nagiging actually, ang ganda nga ng pangalan ng chaplaincy dito sa Madrid eh. Tahanan. Home ang pangalan ng chaplaincy. So, doon sila nagtitipon-tipon, mga cultural activities, kaakibat ng mga religious activities, more than sa embassy actually. Yung mga activities ng embassy, parang masyado nang mataas minsan eh. Pero yung mga talagang pinupunta ng mga Pilipino, karamihan activities ng chaplaincy. And para sa akin, it's something telling eh. Na whenever a Filipino goes out of the Philippines, he or she, ito tendency talaga natin to, we tend to look for other Filipinos. No? We tend to look for community. And ang isa sa mga talagang mayroong community ay religious communities, no? Mga simbahan. Not necessarily Catholic. Kasi yung sa iba rin naman, yung nakakalungkot minsan kapag walang presence ng ng Filipino chaplaincy doon kasi kumare may isa ditong province, no? May isang region dito na yung obispo ay ayaw niya ng mga national chaplaincy. Doon ang nagtatrive mga mga evangelical Filipino churches, full skimmed milk gospel of the universe church, mga ganon. Yun yung nagtatrive kasi naghahanap yung mga Pilipino ng whole grain Christians. Naghahanap yung mga Pilipino ng community. And not just a community for social gathering actually.
Kasi pwede mo rin sabihin yun maybe it's just for social gathering. Oo, part yun. But also, yung expression ng faith. That is why, when you go to other countries, of course, I cannot say this kasi hindi pa naman ako punta doon. Pero we have testimonies, no? You go to countries na hindi majority Christian or maybe persecuted pa nga. You go to Middle East, for example. Sino yung mga nasa simbahan? Karamihan mga Pilipino. Kasi nga, meron tayo, ako at least ang tinuro sa akin ng mga magulang ko, pagkadating mo sa isang lugar, bago ka lang doon, una ka pumunta sa simbahan. Magdasal ka, magpasalamat ka sa Diyos na nakarating ka doon. Siguro, in a wider psyche of the Filipino psyche, may ganun tayong tendency. Pagdating natin dun sa bagong lugar, ang una nating pinupuntahan, simbahan. Ang una nating sinisik, yung simbahan, yung community ng simbahan. No? Not just for the social gathering, but also as an expression of our faith. And I know, even people na sa Pilipinas, they are agnostics, atheists even, na pagdating nila sa ibang mga bansa, not necessarily na pupunta sila sa simbahan kasi kasi naniniwala na sila sa Diyos. No. Pupunta sila kasi doon sila nakakakita ng community, ng camaraderie. So I think yan yung susi na sinasabi ni Father Horacio de la Costa, which, if I may, one of the greatest Filipino intellectuals, Asian intellectuals that is underappreciated. Well, he also died very prematurely for me. No? Sayang hindi siya tumagal para mas marami pa tayong sources. Anyways, yung sinasabi ni Father Horacio de la Costa nga na one of the components of what makes us Filipino is our faith, no? Our faith. It does not mean na pagka hindi ka naniniwala sa Diyos, di ka na Pilipino, di ba? Pero yung national consciousness, that is also why even our constitution, ito mas maano to ni Russell mamaya, even our constitution is actually theistic. May may invocation sa divine dun sa sa preamble Di ba? Naka-ingrained sa kamalayang Pilipino na bawat kilos niya, bawat gawa niya ay nakikita ng Diyos na mayroong Diyos. O may supreme being, sasabihin ng iba. Masyadong rational, no? O kung ano man tawag niya, bathala o ano. Pero we are a people who are willing to trust. Kasi yun naman talaga ang religion religare. To hold on to something. To hold on, kumbaga parang nasa precipice ka, no? Tapos hahawak ka dun sa yung hawakan. So, kahawa ka dun ka magtitiwala. Kaya religare ay pagtitiwala rin. Yun ang religion. Yun ang idea ng religion. It's to hold on, to trust to someone, no? Kaya nga, malaking kalokohan yung sinasabi namin yung nagturo ko ako ng K-12 yung kalokohan dun sa Humes na na pwede ka raw maging spiritual pero not religious. No. Why? Because to have a spirituality is to hold on to something or to someone, and that is religion. Religion is not the structure. It's not the structure of the church. Religion, in the words of our brothers and sisters Protestants, religion is your personal relationship with the divine. And I think that is a common denominator para sa ating mga Pilipino. Mapa Cebuano ka, mapa Tagalog ka, mapa Kapampangan ka. Kapag ka ikaw ay nasaktan, kapag ka ikaw ay nagulat, ang sasabihin mo pa rin, Ginoo. Ay Ginoo. Di ba? O kaya, ay Diyos ko. Di ba? Ay, Sus Mariosep. Di ba?
it's something common. It unites us, no? It unites us yung ating yung ating faith, no? Faith. Tama ba spelling ko? Tama. It's and it also speaks volumes. Why? Kasi even though it is true that Christianity came to our lands when the Spaniards came. So Christianity came with the idea of the Philippines. Tulad ng sinasabi ko kanina. Pilipinas, bilang konsepto, ay isang Spanish invention, no? Na pinausbong na natin. So dumating Christianity kasabay ng konsepto ng Pilipinas. Pero even before that, our ancestors are already deeply spiritual, deeply religious people. Diba? Minana na natin yun. Napausbong lang ng pagdating ng Kristyanismo sa Pilipinas. So mayroon ng common. Kasi sabi natin kanina, wala tayong common na language. Wala tayong common na ethnicity. Kahit nga, yung pala, nakalimutan sabihin, wala tayong common na, na geographic, Yung tinitingnan natin Pilipinas ngayon, once upon a time, kasama niyan yung Palau, kasama niyan yung Sabah. Di ba? So, walang common din na geographical, common denominator. The common denominator, ito. Ayan, yung faith. No? Which is something na, kakaiba. Again, going back to sa history na lang. Bias ako kasi I'm a Catholic priest. So, nandun yung yung aking perspective ng gagaling. But, just consider this. Paano nagsimula ang Philippine Revolution na nagbunga ng pagde-declare ng First Philippine Republic? The start was actually hindi dahil sa mga ilustrado eh. The start was actually just a simple question of parish priests. Sinong dapat na maging kura paroko? Dapat ba yung mga diocesan, yung mga tinatawag na secular, o yung mga praile, yung mga tinatawag na regular o katulad ko, religious? No? Ay sino ba yung mga diocesan noon? Karamihan doon mga Pilipino, mga tubong Pilipinas. Di ba? Yung mga, kundi Indio, ay mga Espanyol na insulares. Yung mga regular, yung mga praile, karamihan doon ay mga peninsulares. So, doon nagsimula yun. Yung question na yun na nagbunga ng proclamation doon sa kawit ng independence ng Pilipinas. It started in something, something religious. Parang I don't want to, ayokong maging yung katulad ng ginagawa na ba na ginagawang biblical, hinahanapan ng biblical origin ng kanilang lahi. Hindi naman. Pero I just want to see the parallelism. When the Israelites or the Hebrews went out of Egypt, umalis sila doon hindi dahil sa national identity nila. Nung sinabi ni Moses na alis kami kasi sasamba kami sa Diyos. Totoo yun. Nagsimula talaga sa worship yung And I think yun din. Nagsimula sa religious question ang pagbuo ng nation state ng Pilipinas, ng idea ng nation state, ng Republika ng Pilipinas. So, dun pa lang telling na yun Di ba? Na yung faith ay basic component ng pagiging Pilipino, ng kamalayang Pilipino. Kamalayan kasi baka naman ikaw, nakikinig ka nito, hindi ka naman pala, baka sabi mo, so hindi na ako Pilipino. Hindi. Ng kamalayang Pilipino. Bahagi yung faith. Kaya I remember, for example, naalala ko noon, nagtuturo ako sa Cebu. Yan sinabi ko rin sa mga estudyante ko, pre. Sabi ko, kahit di kayo Katoliko, maging proud kayo sa Santo Niño. Kasi inyo yan Sa Cebu yan Ano yan ninyo pamana ninyo yan
pamanang lahi yan eh. Part yan ng inyong identity. So, ganun din sa atin. Kahit hindi ka, not necessarily na theist ka. Pero yung kamalayang Pilipino, ingrained doon yung faith. I think it's, you can debate me on that, but I really believe that it is part of being a Filipino. Maganda yun, maganda. Ako if I may dare to say, nag-complement nga yung Christianity sa pre-colonial Filipino mentality. Pero totoo yun, sa history. Kung titignan natin yung history natin, paano pinaglaban ng mga key Filipino figures yung nationhood natin. They all started with a heavily religious reason. Kung hindi ako nagkakamali, nakalimutan ko na kasi yung history ko din, sorry. Pero hindi ako nagkakamali. Yung long-standing na gera led by Dagohoy, ni Francisco Dagohoy, yun yata ay nagbunga dahil hindi yata nilibing, parang ni-refuse yata ng kura ilibing sa sementeryong Katoliko yung utol niya. Hindi ko i-verify mo na lang doon. Pero yun yung isa sa mga rason nun, kaya nagkagera. 80 years yun na pakikipaglabang. Kinamatayan na ni Dagohoy. Tapos, minana ng kanyang mga kaapu-apuhan or mga anak. Pero alam ko, religious yun eh. About sa Christian burial yun eh, kung hindi ako nagkakamali. Another revolt was led by Hermano Pule, o kaya si Apolinario de la Cruz. Founder naman siya ng Confradia de San Jose yata. Tungkol din yun sa faith din yun. Na parang hindi yata sila ni-recognize. Na parang only the recognized by the Spanish or something like that. Yun lang ang valid. And, well, parang hindi naman super naman sa Catholicism or sa Christianity. Teka, commercial. Ito, sinerch ko. Ang dahilan daw is, yung hindi dahilan actually, yung parang mitya ay yung kura paroko na Jesuita ay hindi pinayagan na ilibing ng may Catholic rights yung kapatid niya na namatay dahil sa duelo. Kasi nga 'di ba, ang Catholic doctrine ay ang duelo ay it's still mortal sin. Na noon ay it's for gentlemen, yun ang Anyways. Yeah. So yun. Pero at least medyo I got some things right doon. Yun nga, yung kapatid niya yun na dedo. Tapos hindi pinayagan libing nung bigyan ng burial right. Parang ganun. And Tamblot was a babaylan who fought for the preservation of the faith ng kaya nga it's about the faith in general, hindi siya. But times have really changed and the Filipino has evolved throughout time. Again, leading us to the 1987 Constitution. According to Monsignor Jerry Santos, if you will review all the constitutions across the world, Filipino Constitution lang yung tanging constitution na merong element or merong part ng provision, part ng constitution, yung salitang love. Sabi kasi dito, di ba? We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God. So para siyang prayer pa nga eh. Parang prayer form yung preamble ng Constitution. In order to build a just and humane society and establish a government that shall embody our ideals and aspirations, promote the common good, conserve and develop our patrimony, and secure to ourselves and our posterity the blessings of independence and democracy,
under the rule of law and a regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace. Diba? It's a very, it's according to Andrew Cleveland, isang tawag dito, sa socio-political analyst ng US, almost every constitution ng mga, at least, no, ng mga Christian countries and Europe in general, talagang Christian Christian based, no, or founded sa Christian tenets. Kaya nga hindi hindi nahirapan ang Pinoy maghanap dun kasi we've been Christians for 300 years eh. More than 300 years. 500 na nga pala. Sorry. Pero parang wala naman dating eh. Kasi napaka-unchristian pa rin natin sa maraming bagay. No? Even sa very basic moral questions, whether is human life sacred eh. Minsan napapadalawang isip pa tayo. Pero yun nga, with all this, no, babalik tayo dun sa point ng podcast ngayon. What makes a Filipino truly Filipino? Kasi we have faith, no? And this faith has shaped us, and in a sense, ito nga yung gusto ko rin tumbuhin. The Philippines also shape the Christian faith or yung Christianity. Hindi yun eh. Hindi lang masyadong na-emphasize pero with the missions, with people like Chito Tagle or Horacio de la Costa, di ba? In a sense, may contribution din tayo sa Catholic faith. The very witnessing, supposedly. And yun nga eh, parang nakakalungkot lang kasi are we growing that old already sa faith na parang we are beginning, some of us or most of us siguro are already nalulus na natin, nawawala na sa atin yung identity natin. Parang personally I find it alarming. For many people, back then it's very easy to judge what is moral and what is not moral and to follow, to adhere what is moral eh. Diba? Ngayon, parang na tayo. Diba na? And we're beginning to question things. Parang, at least we have established the fact na yun, it's not a single affiliation. It's not something singular na parang, ito lang, pag wala, hindi siya canonical, gumaga. Ito lang ang Pilipino. Sabi nga ni Xiao Chua, kahit may dugong inchik ka, pero kung pinipili mo maging Pilipino every day of your life, and all you do, all of your aspirations is to contribute to the good of the bayan, of the Filipinos. Mas Pilipino ka pa, di ba? Pilipino ka. So, ano siya? Itong dito magagalit yung mga kaibigan natin tulad ni Doc Joyce. Metaphysical yung element na nagbaband sa isang Pilipino, hindi siya analytical. It's something metaphysical. Kasi, like, sabi nga ni Horacio de la Costa, di ba? Parang, siya eh. Abstract yun. Abstract. Sige, basahin nga natin dito. Sabi ni Father de la Costa. Sabi niya, we are again one people when we pray. This is our other treasure, our faith. It gives somehow to our little uneventful days a kind of splendor. Imagine, De La Costa wrote this. Halos katatapos lang ng World War II. And wala pang 100 taon since the Philippine Revolution. So, itong
impactful to kasi napaka-tumultuous ng landscape kung saan na-found yung democracy natin, yung identity natin, yung nationhood natin. As though they had been touched by a king. Diba? Um, it makes faith for the Filipinos kaya very rich. No? It makes us, it enables us, despite these uneventful days, despite these tribulations, the tumultuous past that we have, enables us to see yung silver lining ni Catriona, the hope beyond this. Nagkukwentuhan kami yung ating kaibigan at naging guest natin, si Anmer. Nasagi namin doon sa kwento namin na things like religion, politics, culture, these are personally embedded to a Filipino. That's why if you question it, unlike sa mga Europeans, na yung dialogue, di ba, yung debate, yung diskurso, mayroong capability ang mga Westerners na hindi yun i-take personally. No? Mga political affiliations mo, yung religion mo. Kapag nasa loob ka ng dialogue, or I don't know, pero the point here is, ang Pilipino, mas mabilis talagang mapikon. Mas mabilis, kasi if you question their faith, their political affiliation, their culture, o yung upbringing nila, yung roots nila, it seems like a personal attack to them. O kaya to, sabi niya, Horacio de la Costa. And did you ever notice how they are always mingling our religion and our music? All the basic rites, the basic rituals of human life, the harvest and the seed time. But regardless if you're Christian or not, no? Our Igorot brethren sa North, ba? Meron sila, may mga ritual sila eh. And they are always, these are always accompanied by music. Diba? Wedding, mga KBL natin, kasal, binyag, living. Diba? Wedding, birth, and death. Merong specific music yan. Merong specific rituals yan. May specific pa nga superstitions yan. Diba? Labas mo pa yung specific na liturgy, meron dyan, bawal magbabasag ka ng plato, bawal kang lumingon, tatakbo mo yung baby palabas ng simba, mga ganun ba? Diba? These are among us drenched with the fragrance of incense and the coolness of music. Kaya nga, these are the bonds that bind us together. Music and our faith. These are the soul that makes us one. And as long as there remains in these islands one mother to sing Nena's lullaby, one boat to put out to sea with the immemorial rowing song. Di ko alam kung ano yung rowing song dati. One priest to stand at the altar and offer God to God. This nation may be conquered, trampled upon, enslaved, but it cannot perish. Like the sun that dies every evening, it will rise again from the dead. Bangis. Bangis ni Horacio de la Costa. Nung insights na kailangan pa natin. From that practical experience, actual experience, being a missionary, which also entails being an ethnographer during the time, especially, he has seen this that this unites us music and faith. And you can actually see yung mga stand-up comedy sa Netflix. Ang isang stereotype sa isang Pilipino ay karaoke. Addict sa videoke ang Pinoy. Natalo pa natin ng Japanese na nag-invento ng karaoke. So, di ba? Meron something sa music. And meron something sa faith. If we can just revert or from time to time, kung meron tayong button to
to go back to this pag tayo nagkaka-identity crisis. Siguro okay siguro ang bansa natin. During the time of this recording, we are already seeing an unstable political milieu. No? Kasi even in the administration, things are unstable. In the Congress, in the Senate, sa executive branch, may with the Vice President and the President. And this also affects the people in the grassroots kasi families before the united, they're also divided because of these warring politicians. No? And we are beginning to lose. No? There are other priests, other religions, pabor sila kay tatay. Di ba? Tatay daw nila yun. Pero naman, they're against kasi what they believe in is they are supposed to be champions of human rights, of morals. No? Something. So, this period, again, like sabi nga doon sa binasa natin, uneventful days. And at the end of the day, uwi pa rin naman tayo dun sa realization na Pilipino pa rin tayo. So ano ba? What makes us Filipino? Nung mga 1950s, 1960s, there was a movement to rename the Philippines Malaysia. Nakikipag-unahan tayo nun sa Malaysia na bagong laya lang sa mga British. It came from the idea na yung Pilipinas, yung idea ng Pilipinas ay it came from the race, the Malayan race. No? Kahit si Rizal, yan yung tawag niya sa atin, di ba? The Malayan race. I'm happy na natalo tayo ng Malaysia doon. Kasi it only proves yun nga yung kinote mo na sinabi ni Professor Xiao Chua that the Filipino is not based on one's blood. Kasi hindi naman talaga. Hindi yun dahil na Malayan race ka tsaka ka lang magiging Pilipino or magiging Malaysian kasi kung nangyari yung Malaysian tayo. But rather, the preservation of the name Philippines is a foreign name kasi galing kay Philip II yun eh. It's a foreign name. Why? Because the Philippines is also a foreign invention. But it also is something na yun, yung sabi ni Xiao Chua, di ba? Ang pagiging Pilipino ay hindi sa etnisidad. Ang pagiging Pilipino ay sa pagpili mo sa Pilipinas sa araw-araw mong buhay. Sa paggawa mo, sa pamumuhay mo para makakontribute ka sa Pilipinas. That is why maraming mga foreigners ang Pilipino. At marami ring Pilipino ang foreigners na. Di ba? Nasa seminaryo ko, the first theatrical play, I think the first and only theatrical play na dinirect ko, ang title nun is New Yorker in Tondo. So, ang kwento nun, it's a comedy, no? Kwento nun, si Francesca kasi pagbalik niya galing ng New York, Francesca na raw siya. Francisca pangalan niya, yung main character. So nag-aral siya sa New York ng mga 6 na buwan. Pagbalik niya sa Pilipinas, sa Tondo, taga-Tondo sila, English na siya. Kasi nga raw siya, tawag dito, Englishera siya. English na siya. So parang yung satire yun actually dun sa mga ganong Filipinos. So, more than just the satire, no? Kasi baka nga naman talaga mas komportable ka lang sa English. Pero more than just that,
it also reflects yung reality na may mga Pilipino na mas pinipili na yung ibang identity kaysa sa Pilipinas. Walang masama dun kasi personal choice nila yun. But that means na although in paper they are Filipino, they no longer are. Because what makes a Filipino is that everyday choosing of the Philippines. Kahit na napakagago ng mga namumuno sa Pilipinas, kahit napakagago ng sistema, kahit na nakaka-high blood ang traffic, pero pinipili mo yung Pilipinas. Yun yung idea. And we have so many people na of ethnically not of the Malayan race, 'di ba? Pero sila yung mga tunay na Pilipino. Lorenzo Ruiz, the first Filipino saint, is not a Filipino in a way because he Chinito. is Chinito, 'di ba? Chinoy. We have itong may shinare ka nung nakaraan, Sel, na namatay na dati mo bang professor yon na missionary, Claretian missionary na Spanish na Yan, tagal si sa Father Pilipinas. Blanco. Binasa ko yung buhay niya, pre, yung nakidnap siya ng Abu Sayyaf at Yeah. lahat-lahat. Actually, Pilipino yun. kinidnap siya ng Abu Sayyaf. Tapos, professor namin yan sa Mariology. Tinan mo, di ba? Nagkaroon ka pa ng first-hand experience sa buhay sa kanya nung nasa hindi kaya daw hindi niya na-develop yung Stockholm Syndrome. Ito, medyo chika na to kasi. Sige, go lang. So, hindi niya kinukwento yun usually. Pero sumulat na siya ng libro kasi doon. Kaya inisip niya, alam niyo naman na siguro yung kwento. Kasi may libro na siya, title Shoot. Kasi yun daw ang sinasabi niya lagi sa mga Abu Sayyaf. Kapag pinagbabantaan yung buhay. Di shoot. Barilin mo na lang ako. Ba't putok mo? Sabi niya daw kasi, kapag na-sense ng armed group na takot ka, wala na. Talagang kakainin ka na nila. I-overwhelm ka. Kung nakita nilang palaban, wala eh. Nakasurvive daw siya eh. Tapos, ang pa nga daw doon, ang kwento niya, araw-araw kasi siya nagro-rosaryo. Tapos, may isang part, kasi parang miraculous yung treatment niya dun sa pagkaka-rescue sa kanya. Kasi ay unidentified yung lugar. Tapos, alam niyo naman, kapag wala kang proof of life, i-presume ka na dead eh. So, he was praying the rosary. And, hindi niya namamalayan na, di ba naglalakad lang daw siya? Hindi niya mamalayan, wala na siyang kasama. Wala na mga bantay. Ano bang bantay? Tapos tuloy-tuloy nga ang ganyan lakad niya. Hanggang nakakita na siya ng kalsada. Miraculous nga yun. Experience niya daw when he was praying the rosary. Yung fourth mystery, the carrying of the cross. He really saw that daw during that sa trail. He was seeing Christ and Mary on the road to Calvary nga doon. Parang ganun, kalimutan ko na. Pero si Father Blanco kapag nagdadasal yun ng Hail Mary, talagang kala mo kausap si mga Mary pre. Ayun, kapigit talaga yun. Tapos, mabagal. Ayaw niya nagmamadali. Sabi niya, yung nagligtas sa akin eh. Yung rosary ko. Pero, tama ka doon. People like Bernardo Toribio Blanco, they are actually, he is actually a good one, a good Filipino. Not necessarily na nandun sa birth certificate mo. Hindi kailangan ma-formalize eh. Kaya yung mga nagpeke ng birth certificate, tapos tumakbo ngayon. Tapos sa pakilalang Pilipino. Questionable.
Mas questionable yung gano'n. Sino bang pinipili araw-araw? Pilipinas ba talaga o ano? China. 'Di ba? Yan Mga ang ano, gano'ng eh, bagay. yun ang So, ayan. yun ang Pilipinas, yun yung idea. Again, yung Pilipinas as a concept is a very ano, postmodern. I remember, ewan ko pre, nabasa mo daw yung Question of Heroes ni Nick Joaquin. Sabi ni Nick Joaquin doon, isa sa mga bagay hindi ko malilimutan doon, is that ang uniqueness ng mga bayaning Pilipino compared sa bayani ng ibang mga bansa. Ang mga bayaning Pilipino ay postmodern in that they are gray characters. They are not black or white. It means na Yeah. hindi sila pure evil, hindi rin sila pure goodness, no? Kasi you have, for example, Juan Luna, na famous artist, famous nationalist, pero pinatay niya yung asawa niya tsaka yung ano niya, di ba? Yung biyenan niya. So, may mga blights. You have Rizal. Si Rizal, our national hero. Well, unofficial. National hero. Pero he himself is against the revolution. Yeah. Di ba? So, we have postmodern heroes. And now, ako, sa tingin ko, we also are a postmodern nation eh. In the sense na yung nationhood, yung nationality, yun nga, again, it is not tied to blood, to language. Hindi eh. Hindi yun yung pamana eh. Hindi yun yung, kasi yun ang ano eh, Hindi nationalism eh, siya yung may yung ano, pamana. meron yun sa batas yung jus solis tsaka jus sanguinis. Yung sanguinis. Oo. Hindi yun eh. Sa blood or sa place. Hindi sa geographically bound eh. Kasi, Although, sa atin, alam ko, ang sa batas ng Pilipinas, Pilipino ka kapag ka jus yeah. solis tsaka jus sanguinis pareho yung ano eh, sa Pilipinas. Sa batas ah. Pero yung idea ng Filipino, it's far effectual than that. Kasi, metaphysical nga talaga, pre. physical. Kasi isipin mo, this is also a critic naman na part. Why some of us, sa sobrang rich, sa sobrang ganda, sa sobrang lalim ng kahulugan ng pagka-Pilipino, we still want to adapt yung ibang doktrina o identity. Woke natin. Hindi naman siya Pilipino. Diba, meron nga yung mga maririnig ka na sa social media, may makikita ka na toxic Filipino culture. May mga ganyan, di ba? Oo, di ba? And going back, naalala ko kasi nabanggit mo kanina yung rights, no? Yung human rituals, no, na naka-accompany sa bawat ng mga Pilipino. Again, lagi ko na nababanggit dito yung philosopher na si Byung-Chul Han. Meron siyang libro, siguro sa English ang translation ng The Disappearance of Rituals. So, ang critic niya yun sa sa modern society, sa social media, sa hyper ano bang term? Hyper sharing culture natin. Hyper transparent culture ang tawag ni Byung-Chul Han. Yung critic niya is that unti-unti na natin pinapalitan yung mga rituals, yung mga rites, no? Ng ano natin, na nag-a-accompany sa ating cultural na rhythm, kumbaga. Papalitan natin yun nung kultura ng hyper-transparency, oversharing, yung bang post-capitalistic society nga eh. Puro ako dito, puro terms. What I'm saying is that, ganito na lang. Sa sobrang interconnected natin sa social media, we see other culture, mas individualistic for example. And we highly regard that, comparing that to the ritualistic nature of our culture, na dinidisregard na natin yung
yung sa sarili natin. Kasi nga tingin natin yung isa ay better quality. And dun sa applying yung idea ni Byung-Chul Han, rituals are more of a slow-paced, more of a meditative way of life than the demanding, stressful life that is being asked of us in our hyper-transparent society. So sa pagpatay natin sa sarili nating kultura, dahil nga tinatawag nating toxic yun, ba't natin nakuhang toxic yun? Kasi nakatingin tayo dun sa mga kultura na siguro mas individual, mas individualistic. Yeah. Diba? Pero, Woke shit nga. hindi yun. Naisip ko naman, ang critic ko dyan. Una, I would like to critic yung, hindi pala critic, I would like to criticize the learned Filipinos of today. Yung mga ilustrados ngayon. Kasi, unlike Rizal, unlike those people, yung mga contemporaries ni Rizal, they go to Spain, they go to Europe, they study, then they pay back, they pay back time. Natutunan nila, i-apply nila sa Pilipino, sa Pilipinas, para mag-improve yung quality of life ng Pilipino. Dito, baliktad. Tama ka dun yung matututo, social media, iba, mga ibang bayan talaga. They will study there. Then they will begin to see the flaws, quote and quote, the flaws in our mindset. Instead of enriching it, ipopromote na nila ngayon yung bago. Na hindi, ito yung natutunan ko. Dapat ganito na tayo. Instead of enriching, instead of communicating effectively, para hindi maging toxic yung Filipino treatment. Tulad ng utang na loob, tulad ng respeto sa magulang. For another episode. Pero, tama naman yun. May point naman yun, valid naman. Na minsan, nagiging toxic nga. Yes, hindi naman din tayo tanga, hindi naman tayo bulag dito sa tamang usapan. Pero, the avenues by which we are going to address this, we're introducing a new drug, a new system. Hindi naman yun yung kailangan. Hindi yung kailangan natin. So, the end, magiging another siya. Magkukos lang siya ng fatigue, social fatigue sa atin. Bakit ang dami na nating ini-entertain na mindset? Ang dami na rin natin problema na internal o domestic. So, something like that. Tulad yan, sa family ties natin, ang Pilipino, ito isa sa mga napakagandang discussion dun sa The Filipino Story. Kalimutan ko yung pangalan ni Doc. Hindi tayo wired ba? Hindi tayo wired maging individualistic society. Kasi, since nagkamala yung pinakaunang Pilipino, kung hindi pa talaga tayo Pilipinas, kung nagkamalay sila, ang pananaw natin, yung sinasabi ni Zeo Salazar, yung pantayong pananaw. Lagi tayong collective. Hindi tayo individualistic. Kaya tinan mo, yung I love you sa Ingles, pag roughly translated yan, direct translation, ako, mahal ikaw. Doesn't make sense. Walang ganun. Walang ganung Pilipino magsasabi. Tagalog niyan, mahal kita. Mahal kita. Yung kita is a collective pronoun. Di ba? Tapos tayo, ewan ko growing up, kami ni Lennon sa Taguig, nahihiya kaming hindi gumamit ng plural na pronoun.
Sa seminaryo ko na natutunan niya kasi medyo European na yun. Mahirap mag-ano dati yung sa mga sabi, sharing, dapat ako. Ginagamit tayo ng majestatic we. Hmm, tayo. Royal we. Tayo yun. Kain ho tayo. Pero ibig sabihin nun, kain muna ako. Pero sabihin natin, kain tayo. Preaching or sharing, gospel sharing. Minsan, what we mean is the self, yung ako. Pero, hindi ko yung masabi. Halimbawa, kaya nga po, paalala po sa atin ng ating ebanghelyo. Pero it's actually referring only to me. I don't I don't want to impose my reflection upon you, pero in order not to sound I'm bragging, not to sound I am elevating myself above you, pantay tayong nagninilay. 'Di ba may gano'n eh. May gano'n sa psyche natin, 'di ba? Ano pong atin? Hindi natin sinasabi anong sa'yo, ang problema mo. Ano pong atin? Tapos yung mga politiko, 'di ba? Yung diplomatic language. Alam niyo po, tayo po ay nakapagpatayo na ng ganito. Kompleto po natin ang 300 na ganito. Ito, ganyan, ganyan. So, pantayong pananaw. Tapos, ang ganda, ang rich, di ba? Tapos, hahanap pa tayo. Entertain pa natin yung mga for real, no? FR. Kala ko fur yung NGL, IMO, in my opinion. Hindi lang dahil tinatamad daw mag-aral. Pero akin, wala naman kasi tayong gano'n. Wala tayong gano'n. Baka pwedeng yung atin, wala namang masama, tsaka hindi naman sobrang pangit siguro ng kultura natin para takwil natin at ipagpalit sa ibang kultura. Alam niyo bang genderless din ang Pinoy sa wala nga tayong concept ng third sex. Wala tayong concept nun. We just regarded everyone according to their conduct. Hindi sa mga preferences, hindi sa mga wala tayong wala tayong issue sa gender eh. Doon pa lang, doon pa lang, 'di ba? So, what makes a Filipino nun? As for me, in a sense, a closing, yes, we transcend. Kasi imagine, for quite some time, at least for the last 500 years, we transcend geographical boundaries. So our identity is not bound by the sea, it's not bound by the mountains. It's a relationship. It's a shared connection. It's a shared history. It's a shared identity. Kaya panawagan ko sa form of our suggestion portion, if there is a time for us to revisit number one our history, we are this shared identity, yung shared inner self na sinasabi ni Xiao Chua. It's a shared inner self. Kaya nga sinasabi, bawa, ako lang yung natalo. Kaya hindi ako na talo tayo. Di ba? Kaya nadali na naman yung natin. Diba? Nabawasan na naman tayo. So, this shared inner self, um, kung medyo tulad ni Lennon na scholar ng Levinasian ethics, para siyang akala mo, sinisimulate, simulate ba pa rin? Ina-assimilate mo yung sarili mo sa iba. Hindi eh. But it's a shared identity na it's not an assumption din eh.
but rather it's something na you know na hindi ikaw yung center ng universe. Eh. So everything is shared collectively. And one of the most important things na sinishare natin sa isa't isa, forming our identity, is our history. So we strongly, ako personally, I strongly invite you, not urge, not exhort. I am not in a position to exhort anyone to preach, but I would like to invite everyone to revisit our history. And with our might, in our efforts, never let any revisionism to destroy our history. Altering the history alters our identity, and we will no longer be the same if we let that happen. So, while we are protecting history, let's continue also to celebrate yung sinasabi ni Horacio de la Costa, music and our faith in the Almighty, faith in God, and in our faith sa kapwa natin. Iba sa atin wala nang faith sa kapwa natin. Kaya nga yung iba, pabor na pabor dyan sa tokhang. Wala nang faith na magbabago ang isang adik. Tapos, with the narratives pa na, simbahan, against kayo sa pagbabago, gusto niyo ba puro adik na, puro na mamamatay tao? No, that's not the point of the church. Don't put words in the church's mouth. The point there is, may batas, ha? And punishment is justice for the unjust, sabi nga, di ba? Kalimutan ko siya sabi. Ito David's Hamilton. Pero may rule of law, may due process. At tayo yung nag-promulgate nun bilang isang Pilipinong bayan. Tayo naniniwala tayo sa human rights, naniniwala tayo sa dignity ng buhay ng tao. That's why it's not, sasabihin sa argument, sabihin mo yan dun sa pamilya ng mga biktima ng mga adik, ng krimen. Yeah, we suffer with them. We don't disregard their suffering, ha? Kasi nga may pantayong pananaw tayo. If they are suffering, we are suffering. The problem with us, kaka-adapt natin ng mga banyagang pag-iisip. Indifferent na tayo. Wala tayong pakialam sa kapwa natin until tayo yung tatamaan ng kamalasan. For many years, at least for the last 6 years, sumisigaw tayo ng hustisya, ng pantay na pag-implement ng batas, na sumunod tayo sa batas na tinakda natin para sa pagbibigay ng hustisya. Wala. Sinasamba pa natin, pumapalakpak pa tayo sa pagmumura sa Diyos, pagmumura sa mga institusyon. Ngayon, bumaliktad na ang mga bagay-bagay. Tayo ngayon na naghahanap ng due process. Paano yung mga pinatay, mga pamilya nila na naghahanap nun nung humihingi sila, nung tayo yung may kapangyarihan. Di ba? Tayo. We don't even condemn. Kayo. Tayo, hala. Sa tingin nyo ba? Personally, podcast naman to yan. Having you for that. Sa tingin nyo ba, masaya yung buhay ng ibang mga quote-and-quote kakamping na nagko-condemn sa kesyo bobo yung ganito. Kaya, tayo yung bobo. Lahat tayo talo kapag hindi tayo naging wasto, kapag kinalimutan natin ng values natin. It's the tayo, yung pantayong pananaw yung nagsusuffer. Kahit ano pang wokist culture o kahit ano pang panibagong individualistic na pananaw yan. Yung genuine na Filipino in us, babalik sa pantayong pananaw. Kaya, please, revisit our history. Let us nourish our faith. Faith in God, faith in humanity. And a healthy faith in ourselves. Ang Pinoy kasi hindi makasarili. Kaya tayo,
Pag ang Pinoy, inisip na yung sarili niya at yung comfort niya. Sa tingin ko doon na tayo nagsisis maging Pilipino. Kasi hindi siya collective ang pagiging Pilipino. Gusto kong iano yun, idiin ulit, no? Nabanggit na ni Russell, pero ididiin ko lang ulit yung kahalagahan ng pag-aaral ng kasaysayan, di dahil school requirement, pero as a civic duty, kumbaga. Siguro unfair ako, siguro bias ako. Kasi I like history. Simula nung bata pa ako eh. Yan yung mga una kong nobela yung mga history books eh. Pero I promise you, when you study our country's history, not because it is required, hindi dahil kailangan mong mga bisado. Wala, curious ka lang. Gusto mo lang ng chismis. Kaya gusto ko yung mga libro nila, nila, um, pangalan nito, nila Beto Campo, for example. Kasi yung style nila ng pagsulat ng history, parang nagkukwento lang sila ng ni Nick Joaquin, one of the greatest novelists, but also one of the greatest historians of the Philippines. Kasi para lang sila nagkukwento. So, basa ka, mag-aral ka ng history, para lang makachismis, kumbaga. And then there, you will really appreciate the concept, the idea of the Philippines. Kasi marami sa atin nagpapanatang makabayan tayo. Marami sa atin Pilipino sa passport, pero we don't really care about the idea of the Philippines, the idea of the Filipino. No? So we go back to history, you will really learn and you will appreciate and you will really work hard then to preserve and to better yung idea, yung konsepto ng Pilipinas, ng Pilipino, no? Kasi nga unique eh. Unique yung idea ng Pilipino eh. Hindi siya gano'n ka-comparable sa ibang bansa o sa ibang lahi. So, go and palalimin natin yung natin, pag-unawa natin sa kasaysayan natin. At kapag talagang dedicated ka na, ito, sasabihin ko to kasi I have the privilege to learn the language eh. Pero, dedicated ka na, mag-aral ka ng Spanish. Bakit? Kasi, our foundational texts are in Spanish. Diyan nagsulat sila Rizal eh. Diyan nagsulat ang unang republika, ang constitution, nasa Spanish eh. Panahon ng American occupation, Spanish ang natin, resistance, language of resistance natin. So if you have the means, you have the time, you really want to invest, that will be a good investment actually. Para, yun ang project ko, hindi ko pa nagagawa, pero project ko yun, mabasa ko yung at least yung Noli tsaka Elfili na original na, kasi original sinulat yun ni Rizal ng Spanish. So, that will be a good idea. Siguro yun, medyo mas mataas na yun. So, dalawang level yung aking suggestion. The first is yung sa history, yung pagpapalalim natin, ng pag-unawa ng kasaysayan. Kasi nga, yun yung in a way naman, sabi namin kanina dapat hindi natin kopyahin palagi yung nakikita nung natin sa ibang bansa. Pero in a way, ito yung maganda namang kopyahin. Ito yung inspiring. Balik tayo dun sa pinag-usapan natin sa simula nitong podcast. No? Na may mga bansa na history for them is very important because it is alive. It affects their modern life, their daily lives. No? Kung paano nila yung kasaysayan nila. So, kung ganun din tayo, sana, I think we can do better. I'm not saying that we are doing worse, we are doing bad. I think we are doing good, but we need to do better. No? Last week, nag-usapan natin that we should we should up our scientific game, kumbaga, as a country. Now, I will say, we should up our cultural game as a country, no? To preserve
and to really appreciate the idea, the concept of the Filipino and of Pilipinas. Di ba? That very metaphysical idea ng Pilipinas. Anyways, isa na naman itong makabuluhan, hopefully, na usapan na ewan ko kung kami ay may tama o may tama lang talaga kami ni Russell, pero nakarating kayo dito, medyo ibig sabihin tiniis nyo naman yung aming yung aming mga kung ano-ano lang naiisip eh. Maraming salamat po sa pagtutok, at again, if you have time, please rate us, please like and subscribe, and share this episode to anyone that you think will benefit, no? Dito sa ating usapan. At kung gusto nyo rin pong makisali sa ating usapan, you can reach out to us through the comment section dyan sa Spotify or sa website natin, tamangusapanpod.com, or sa ating email, tamangusapanpodcast@gmail.com, o sa ating mga social media, no? Sa social media platforms, just send us your comment suggestions, or kung gusto nyo rin mag-guest, no? So, kung gusto nyo mag-guest, gusto niyo ng gantong topic, just tell us, no? Para tuloy-tuloy pa rin itong ating usapang may tama. So, this will not be the last. Ang dami pang pwede. Dami pa, yeah. Yes. Dami pa natin kundi lang tayo time constrained. Ang dami pa natin mapag-uusapan. Anyways, maraming salamat po. Muli po, ito po si Lennon. At ito po si Russell. At ito ang Tamang Usapan. Usapang may tama. Bye-bye.